Magandang araw po sa inyo pong lahat. Ako po ulit si Pastor BJ Lopez from City of God. Dito po sa Toronto, Canada. Kung kayo po ay nasa Pilipinas, marami ho tayong City of God dyan, especially ho nasa Davao region at meron din ho sa Luzon. Maraming salamat po sa pagsama po sa atin sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Ngayong araw po na to ay magsisimula po ulit tayo sa panibagong series o pag-aaral patungkol sa salita ng Diyos. Ngayon nung araw na to, sa mga susunod pa, pag-uusapan ho natin, ano ba yung kingdom mindset? Pag sinabi natin kingdom mindset, ano ho ba yung pumapasok sa isip natin? Today ho, pag-uusapan ho natin na ang kingdom mindset ay kailangan nating i-recognize o alam natin ano yung pwesto o yung place natin sa harapan ng Panginoon Diyos. Marahil yung iba ho sa atin, matagal na ho tayong Kristiyano at nasa loob ho ng simbahan, at marahil naman yung iba sa inyo dito ngayon ay bago lang ho nakikinig o nagsasaliksik pa ho ng salita po ng Diyos at ano ho ba yung gusto ng Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Ngayong araw ho na ito ay uumpisahan ho natin ng series sa pag-aaral po sa dalawang klase po ng tao. Gusto kong bago ho natin pag-aralan yon, meron ho ba sa inyo rito nakapanood o kung naaalala nyo ho yung pelikula o palabas na The Mask? Meron ho ba nakakaalala sa inyo o napanood nyo ho ba yung The Mask? Kung hindi nyo ho napanood yung The Mask, ito ho yung isang pelikula ni Jim Carrey na kung saan siya ho ay kulay green na tao. At siya ho ay ordinaryong tao lamang, ngunit kapag sinusuot niya yung maskara o yung The Mask na tinatawag, nag-iibang anyo ho siya, nagiging green, nag-iiba yung isip, nag-iiba yung kilos, bumibilis, nagiging maayos ho siya. Kung napanood nyo ho yung kwento ng The Mask, ito ho ay isang kwento ng isang lalaki na kung saan kapag sinusuot niya yung maskara, nag-iibang tao ho siya. Kapag tinatanggal niya yung maskara, ay nagiging bumabalik siya sa pagiging isang ordinaryong tao. Isa hong natutunan ko sa kwento ho ng The Mask na ito, yung maskara ay nagbibigay ho sa kanya ng panibagong identity, yung maskara ay nagbibigay sa kanya ng panibagong lakas, yung maskara ay nagbibigay ng kakaibang lakas o power po sa kanya. Ngunit ang maskara po na ito ay nagtatago ng kung ano yung totoong pagkatao niya. Yung maskara na to ay tinatago kung sino ba talaga siya at ano ho ba talaga siya. Alam niyo ho, sa salita po ng Diyos, sa Mateo, ang ganda sa Luke, pag-aaralan ho natin yung Luke, meron hong dalawang tao na pinapatungkulan ang Panginoon Diyos na kung saan parang nagsusuot ng mask. Na kapag nakapagsuot na ng maskara ay nag-iibang anyo, nag-iibang tao, o nagiging iba yung personality. Kung babasahin ho, kung susundan niyo ho kami sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa araw po na ito, ang pag-uusapan ho natin ay tungkol sa isang tax collector at sa isang Pharisee. Ano ho ba yung pagkakaiba ng tax collector and Pharisee? Nung panahon ho ni Jesus, in Jesus' time, kapag ho pinag-uusapan ho natin yung Pharisee at saka yung tax collector, ito ho yung dalawang klase ng tao na kung saan extreme. Pag sinabing you are a tax collector, ang tingin sa iyo makasalanan, magnanakaw, ininanakaw mo yung buwis ng mga tao. In our days today, ang tawag ko dyan, yung mga taga-BIR. No, automatic na tinatanggalan tayo ng tax. Hindi ko sinasabing magnanakaw mga taga-BIR. Ngunit ang sinasabi ko sa inyo ay ganito. Nung panahon ni Kristo, in Jesus' time, pag sinabi mong tax collector, ikaw ay makasalanan. Ngunit pag sinabi mong Pharisee, ikaw naman ay mabait, ikaw ay mabuti, ikaw ay matuwid. Dalawang klase ho ng tao na pinag-uusapan sa Biblia na kung saan merong comparison. Ngunit pag tinignan ho natin in our own eyes, in our own ears, inintindi ho natin at inintindi ho natin ang sarili natin pag-iisip, parang automatic kaagad kung sino yung mabait at makasalanan. Na kapag nakita mo yung isang tao na nakasuot na mukhang pastor, mukhang pare, mukhang Pharisee, iniisip kaagad natin, mabait ito. Ngunit pag nalaman kaagad natin na yung isa ay tax collector, automatically sinasabi natin makasalanan ito. Ngunit sa pag-aaral ho ng salita ng Diyos, sa araw po na ito, makikita ho natin kung sino yung nagsusuot ng maskara. Makikita ho natin kung sino ang magiging matuwid sa paningin ng Panginoon Diyos. Sa pag-aaral ho ng salita ho natin, ng salita ng Diyos sa araw ho na ito, makikita natin na yung isang Pharisee na akala nating matuwid, ito pala ay makasalanan. Ngunit ang isang tax collector na makasalanan, tinuring ng Panginoon Diyos na matuwid. Bakit? Paano? Dahil meron siyang kingdom mindset. Ano ho yung kingdom mindset? Yung Pharisee, na alam niyang siya ay matuwid, akala niya siya ay matuwid, minaliit niya ang ibang tao. Ngunit ito namang tax collector,
na alam niyang makasalanan siya sa harap ng Panginoon Diyos. Inamin niya at nagpakumbaba siya sa Panginoon Diyos. So what is kingdom mindset? Kingdom mindset is humbly recognizing our place before the Lord. Kahit alam mong ikaw ay makasalanan, ngunit nagpakumbaba ka sa presensya ng Panginoon Diyos at inamin mo na ikaw ay makasalanan. Sa pag-uusap, pag-aaral ho ng salita ng Diyos natin ngayong araw, makikita natin, itinuring siyang matuwid. So samahan niyo po kami sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Samahan niyo po kami kung ano ho ang pag-uusapan natin patungkol sa kingdom mindset. Samahan niyo po kami sa pag-aaral upang sama-sama ho tayong matuto at sama-sama ho tayong lumago sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kingdom mindset is not looking into yourself being proud, but looking to others and humbly recognizing others before you. So pag sinabi ho natin kingdom mindset, kailangan ho nating malaman na ang bawat isa ho sa atin ay mahal ng Panginoon Diyos and He will give us grace and His mercy. Join us today as we embark on sa salita po ng Panginoon Diyos. Join us dito po sa Global Fire TV na sana po ay sama-sama ho tayong matuto sa salita po ng Diyos. Maraming pong salamat sa inyo po at nawa po pagpalain po tayo ng Panginoon Diyos sa pag-aaral po ng salita. Thank you for joining us and God bless you all. Have a good day.